Naku po mga kababayan, delikado na ho ito. Kailangan nyo itong malaman dahil sabi dito sa Historiador Filipino Channel, pwersa ng NATO, papalagan ang Estados Unidos kapag lumusob sa Greenland. Alam naman natin mga kababayan, kamakailan lang, itong Amerika ay gustong bilhin ang Greenland. At kung hindi daw papayag mga kababayan, magkakaroon ata ng US military, no? Mukhang susugurin itong Greenland mga kababayan. Mukhang kung hindi makuha sa santong dasalan, ay kukunin yata ni US President Trump sa santong paspasan. Nako mga kababayan, papayag kaya ang Greenland? At syempre, itong Greenland ay mukhang kaanib sa NATO mga kababayan. At papalagan ang Estados Unidos kung sakaling mangyari man itong mga bagay na ito. So, pakinggan natin mga kababayan, ano nga ba ang mayroon sa Greenland? Bakit gustong-gustong kunin ito ng Amerika? So, ito na po. Greenland, isang kamanghamanghang likas na kagandahan. Makikita rito ang malalawak So, bago ang lahat mga kababayan, subscribe nyo po si Historiador Filipino. So, ayan, panoorin natin mga kababayan. na yelong glacier, mga hayop na nabubuhay sa malalamig na lugar tulad ng polar bear, balyena at seal. Tahimik at halos hindi nagagalaw ng modernong industrialisasyon ang kalikasan nito. Kaya naman pala mga kababayan, no? So, ito siguro yung gustong anuhin ni Trump, mga kababayan. Tuloy At natin. itinuturing itong isa sa mga huling pristine na lugar sa mundo. Ang Greenland ay matatagpuan sa Hilagang Atlantiko at Karagatang Arctic sa pagitan ng Hilagang Amerika at Europa. Bagamat geographical itong mas malapit sa Canada, ito ay autonomous territory ng Denmark. Ito rin ang pinakamalaking isla sa mundo. May maraming mahalagang bagay ang Greenland tulad ng yamang mineral o tinatawag nilang rare earth elements. So, kayo mga kababayan, no? Yamang mineral. Tsaka ano pa yung isa? Ulitin natin. Tinatawag nilang rare earth elements. Rare earth elements. Kagaya ng uranium, langis at gas. Kaya, di ba kamakailan mga kababayan yung Venezuela, malaki din ang ambag ng sa oil industry ang Venezuela, kaya marami nagsasabi na ang ano lang daw talaga ng Amerika ang gustong kunin sa Venezuela ay itong oil mga kababayan. Kaya para mapa sa kanila, hinuli agad nila yung presidente ng Venezuela. So tuloy na. Malawak na reserba ng yelo na may malaking papel sa pag-aaral ng climate change. Strategic na lokasyon sa Arctic. Mahalaga para sa depensa at kalakalan. Bagong shipping routes na unti-unting nabubuksan dahil sa pagkatunaw ng yelo noong mga nakarang taon ay iniulat na ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ang interes ng Estados Unidos para bilhin ng Greenland at palawakin ang impluensya nito. Bagamat tinanggihan ito ng Denmark, ay naging malaking usapin ito sa pandaigdigang politika. Sa umpisa ay tila hindi sineryoso ng lahat at ang akala nila ay mukhang isa na naman ito sa mga hindi dapat seryosohing mga patutsada minsan ni Donald Trump. Hanggang sa biglang nagulat ang buong mundo nang dukutin ng Estados Unidos sa mismong bansa nito ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro at dalhin sa New York para iharap sa kanyang mga kaso. Matapos doon ay naging seryoso na ang lahat ng muli na namang nagsalita si Donald Trump sa plano nitong kuhanin at ilagay sa kontrol ng Estados Unidos ang Greenland. Papayag kaya ang Greenland mga kababayan? Alam naman natin mayaman din ang Greenland mga kababayan. Marami nga diyang mga Pinoy na OFW. At talagang mayaman itong bansang ito. Bakit kaya gustong kunin ni Trump itong Greenland? Siguro may mga dahilan pang iba. So pakinggan pa natin mga kababayan. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. Covered daw ng Chinese at Russia, mga kababayan. Malakas din na bansa ang Russia at China.
Kaya nangangamba siya baka mamaya mga kababayan, eh, dito dito pa anong tawag diyan, dumaan itong China tsaka ang Russia. So, pakinggan pa natin. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Mahalaga ang Greenland sa Estados Unidos dahil sa depensa at seguridad. Nakikita nila na lumalakas ang interes ng mga bansa tulad ng China at Russia sa May interest din pala ang China at Russia. Kaya yan gustong unahan na ng Amerika. Arctic region. May interes ang Estados Unidos para sa rare earth minerals para sa teknolohiya at military equipment. Habang nagbabago ang klima, ay mas nagiging bukas ang Arctic sa kalakalan at geopolitical na kompetisyon para sa kahit anumang bansa ang marinig na may gustong kumontrol o kumuha ng sapilitan sa isang lugar na sakop ng iyong bansa ay hindi katanggap-tanggap. Paniguradong walang bansang gustong ibenta ang sarili nilang nasyon at ipamahala sa dayuhan ang pagpatakbo nito. Kaagad na umalma ang Prime Minister ng Denmark na si Mette Frederiksen sa sinabi ni Donald Trump at sinabing ang Greenland ay hindi for sale at ang Estados Unidos ay walang karapatang agawin o sakupin ito mula sa Denmark. Nako, mga kababayan, malaking gulo ito kung sakaling pipilitin ng Amerika, mga kababayan. Nako, delikado. The reaction across Europe has been swift and stunned. Denmark insists Greenland is not for sale. Greenland's own government has rejected the idea outright, and within NATO, alarm bells are ringing. Firstly, I believe that the US president should be taken seriously when he says that he wants Greenland. But I also want to make it clear that if the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. That is, including our NATO, and thus the security that has been provided since the end of the Second World War. I do everything I can for the opposite. I believe in democracy, and I believe in the international rules of the game. Of course, I also believe that you do not change borders by force, either in one way or another. It is not only the position of Denmark and the Danish realm. Fortunately, Europe has too, so I hope that people will also take note of the once again significant European support that we are receiving. I agree that it is important that there is security and peace and security in the Arctic region. That is one of the reasons why we are in NATO. Greenland is also a member of NATO. It is a shared responsibility of the Arctic states, including the Kingdom, to ensure that there is security, peace, and freedom in the Arctic region. But Denmark has always been a good ally of the United States. We want to continue to be so. But I also have to address that some of what is being said from the American side, and of course we will not accept a situation where we and Greenland are threatened in this way. Binigyang diin niya na ang anumang agresibong aksyon laban sa Greenland ay maaaring wakasan ng kooperasyon sa loob ng NATO dahil ito ay teritoryo ng isang kasabing estado ng alyansa. Ang mga opisyal ng Denmark ay nagulat na ang Estados Unidos ay nagpapataas ng tensyon sa pamamagitan ng mga pahayag at banta at tinawag itong hindi katanggap-tanggap pati na sa loob ng kanilang relasyon bilang magkaalyado. Maraming European leaders tulad ng mga pinuno ng Sweden, Norway, Finland, Iceland at mga Baltic states ay nagpahayag ng suporta sa Denmark at sinabi na ang kapalaran ng Greenland ay desisyon ng Denmark lamang. Ang European Union mismo ay nagpahayag ng buong suporta sa Denmark at iginiit ang prinsipyo ng teritorial na integridad at soberenya bilang pangunahing halaga ng Unyon. Iba pang leader gaya ng France, Germany, UK, Italy, Poland at Spain ay naglabas ng pahayag na kinikilala nila ang prinsipyo ng pagrespeto sa hangganan at soberenya at ang seguridad sa Arctic kasama ang Greenland ay dapat pangalagaan sa loob ng kolektibong konstekto kasama ang mga kalyadong bansa. Marami sa kanila ang binibigyang diin na ang Estados Unidos ay mahalagang partner, ngunit hindi dapat baliwalain ang karapatan ng Denmark at Greenland na magpasya para sa sarili nila. Mas lalong nadagdagan ng yabang ni Donald Trump sa nagawa nila kay Maduro at baka biglang naisip niya na wala nang papalag sa kanya kahit pa kung ano man ang gusto niyang gawin. Nakakahiya para sa lahat ng mga Amerikano kapag daanin nila sa pananakot ang ibang bansa. Tama, mga kababayan. Kung gusto nilang kunin ito yung Greenland, aalma talaga yung ibang bansa.
ganun-ganun na lang yun mga kababayan, di ba? So, basta-basta na lang nila kunin. Parang nang bumalik tayo sa nakalipas sa nakaraan nung yung yung mga ibang bansa ay nananakot din katulad ng Japan, ng ano pa, Amerika din mga kababayan, di ba? Dati sinakop din tayo ng Amerika, di ba? Ng Japan. Parang ganun yung nangyayari mga kababayan parang ang nangyayari ay ginagamitan na talaga ng dahas yung mga ganitong bagay mga kababayan. Kaya maling-mali itong gagawin ng Amerika. Kasi magkokos din ito ng digmaan talaga kung sakaling gawin ito ng Amerika. Yung pipilitin nila yung kukunin nila yung isang bansa. Kahit naman mayaman. Pero na lang kung mahirap siguro yung bansa, no? At maraming nangyayaring mga kabulustugan, mga droga, mga kung ano-ano. Pero ito mayamang bansa ito Hindi ito basta-basta na lang kukunin nila dapat. Kasi marami pong maayos na nanirahan dito. Tahimik. At hindi dapat ganun yung gawin, no? Talagang nakakadismaya kung ganun yung gawin ng Amerika kung pipilitin nila. Kayo, mag-comment kayo guys kung anong pahayag nyo dito. Kahit pa nakalyado nila para lang makuha nila ang kanilang gusto, mas masahol pa sa China kapag itinuloy nila ito dahil wala talaga ito sa hulog. Mas malala ito kung ikumpara sa kagustuhan ng China na makuha ang Taiwan dahil ang Taiwan ay pag-aari talaga ng China kung saan ay pansamantalang nawalay sa kanila nang magkaroon sila ng civil war. Pero ang Greenland ay hindi naging parte ng Estados Unidos kailanman at gusto ng presidente nila na gawin ito dahil sa interes ng kanilang bansa. Marami ang humahanga sa Estados Unidos bilang protektor ng kalayaan pero sa pagkakataong ito, kung sakaling ipilit nila na agawin ng Greenland sa Denmark ay paniguradong magiging taga-supil ng kalayaan ang magiging paningin sa kanila ng halos lahat ng bansa. Ikaw, sa palagay mo ba ay pipilitin talaga ng Estados Unidos na kuhanin kahit sa pilitan ng Greenland sa Denmark? So ayun, mag-comment kayo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito, no? Pipilitin kaya ng Amerika ito? Delikado ito. Ito ay magsisimula talaga ng digmaan kung pipilitin nila ito mga kababayan. Pero nakakatakot ang Amerika kasi yung kanilang yung Department of Defense, Department of War na ang nakalagay. Mukhang sasabak na talaga ito sa digmaan itong Amerika. So kayo, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa pahayag ng Amerika na gustong bilhin. Kung hindi man nila mabili, ay pipilitin nilang maging sa kanila itong Greenland. Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan mga kababayan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po.